tila gustong takutin at magbigay babala sa lahat ng mga kritiko o batikos ngayon sa Marcos Jr. Administration. Ito'y kaugnay ng pag-aresto dito po kay retired Major General Romeo Pocis at na kung saan ay actually ito po ay available naman at pero ang sabi nga ho ng kanyang abogado na si Attorney Virgilio David ay ang sabi ang gusto kong nila sana matahimik ho yung gagawing pagsuko at pagtugon dito po sa inilabas na waran. Pero mismong ang Marcos Jr. Administration sila po ang gumawa ng parang skandalo at nabulabog. Pero dito ho mga kababayan, ito hong pagkaka-aresto dito po kay General Pocis ay ang sabi niyo niya no, ay talagang naunahan pa ho na magwalabas ng warrant dito po sa mga mastermind at may kinalaman sa, di ba, anomalya yung sa flood control project at ayon ho kay General Pocis, yung big fish sa flood control scam. Nauna po siyang inaresto Samantalang yung mga nagkamal po ng bilyong-bilyong piso sa pera po ng taong bayan ay malaya. At sila po patuloy na namumunini at talagang ginagasta po at namumuhay ng marangya dito po sa pera ng taong bayan. At ayon ho kay General Pocis, iginit niya na handa niyang harapin ang anumang kaso laban sa kanya at mariin niyang kinikwestiyon ang umano'y hindi pantay na pagpapatupad ng batas kung saan anya ang mga sangkot sa malaking katiwalian ay hindi pa rin napapanagot habang ang mga hayagang pumupuna ay agad na hinaharap sa mabibigat na paratang. Yun po At ang sinasabi po ni General Romeo Pocis. Ito, panoorin ho natin at nagsalita na rin po yung kanyang abogado. At na kung saan ay ito hong si Attorney Virgilio Garcia. Virgilio Garcia, retired general din po ito, at mula po sa Jago, yung judge advocates, sila po yung mga lumilitis sa mga kaso sa Armed Forces of the Philippines. Ito ho, at ang sabi ho, talagang wala pong kalatoy-latoy yung isinampang kaso na inciting to sedition at rebellion laban po kay General Pocis. Na kung saan, siyempre, siya po ay pumupuna dito po sa napakaraming mga issue at skandalo sa ilalim po ng Marcos Jr. Administration. At ayon po dito kay Attorney Virgilio Garcia, kung titignan ho at babasahin po yung reklamo ho rito, talagang, napakababaw rin po. Lumilitaw, parang bawal na magreklamo. Nakaw lang ng nakaw. Parang ganito ang binabanggit. Ito, panoorin nyo mga kababayan. Ito hong pahayag ni Attorney Virgilio Garcia, isa rin pong retiradong general at abogado na nagsisilbing abogado ni General Pocis. Kasi ang sabi po ng Philippine National Police ay binasahan daw ng Miranda rights. Pero kung ating titingnan, yung nakapaloob po sa Miranda rights, agad na na yung agad na ang mga pulis ay agad sumablay mga kababayan. At sila po ay hindi agad sumunod dito po sa itinatadhana. Ito yung Miranda rights. Ito, basahin lang ho natin mga kababayan. Nakalagay, you have the right to remain silent. Any statement you make be used for or against you in any court of law in the Philippines. Ito ho, you have the right to have a competent and independent counsel, preferably of your own choice. Ayon, kung sino man gusto mo. Talagang ikaw ay may karapatan na kumuha ng iyong abogado. So, yun nga. Nakalagay, Miranda rights ho ito mga kababayan. So, binasahan daw. Pagkabasa ho, unang-una, agad na lumabag ho agad Yung mga police kasi, nakalagay ho rito, yung karapatang pumili ng sariling mong abogado.
o kung at may kakayahan at malaya. So, andun po yung mga abogado si Attorney Ferdito Pasio at maging itong si Attorney Virgilio Garcia, nandun po sila pero hindi po sila pinayagan ng PNP o police na lumapit po kay General Pocis para alamin kung saan dadalhin, kung saan ba Campo Crame. Ang ginawa nila, naghahabol pa ho sila, no? At sa dumampot dito kay General Pocis. So doon pa lang ho, lumabag na ho agad ang mga pulis. Diyos ko pong buhay Bakit minamadali naman? O hindi na naman, hindi na naman sumunod sa proseso. Maliwanag po, kung binasahan mo ng Miranda rights, andun kaagad nakalagay, may mga karapatan ka manahimik ang isang akusado na inaaresto. So, maliwanag po ito, no? Wag na hindi ka magsasalita, pero may karapatan ka rin pumili ng iyong abogado. Ito, panoorin niyo mga kababayan, ito pong interview kay Attorney Virgilio Garcia. At para mahimay ho natin yung kanyang binabanggit na may kinalaman dito po sa detalye ng kaso na isinampa, yung inciting to sedition at rebellion laban po kay retired Major General Romeo Pocis. Panoorin po natin, ito pong si Attorney Virgilio Garcia. Actually, alam nyo, gusto namin yung paalam sa inyo. Originally, we planned this to be very quiet. Ayaw namin ng ganito na gusto lang namin na pagdating niya, very quiet. We arranged with the arresting team ng Quezon City, CDU. Quiet lang. Aresto siya, dalhin siya sa Camp Karingal, po-process namin yung bail. Walang masyadong bruhahan ganito. Pero sila na yung nagpalaki ng issue na naging ganito na. So wala kaming magagawa. But you know, hindi ito kasi magandang reflection sa Philippine National Police. And I hope that under the leadership of General Nartates, hindi magiging lalabas na abusive yung ating Philippine National Police. No? Kasi unang-una, sabi, binasahan ng Miranda rights. Binasahan mo ng Miranda rights. Unang-unang sinasabi doon, you have the right to counsel of your choice. Andun kami, nag-i-insist kami, we want to talk to our client. Ayaw kami pagbigyan. So that was violated right there. Unang-una, violation yung agad yun. Constitutional right po ni Attorney Pocis, ni General Pocis, na makausap ang kanyang mga abogado na nandoon na nag-i-insist na kakausapin namin ang kliyente namin. Siyempre, we want to make sure saan ka dadalhin, anong gagawin sa di ba? We want to make sure that our client will be transported safely at saka kung saan dadalhin. Wala naghabulan kami, hindi namin alam kung saan so that was violated and hindi namin pwedeng palagpasin yung violation na yun. Sir, ibig sabihin sasampahan niyo ng kaso yung natural. Anong kaso siya? Administrative. Kung may criminal, pati criminal. So, pero definitely hindi namin palalagpasin ito dahil hindi naman pwedeng i-violate nyo ng i-violate ang constitutional rights ng ating mga mamamayan. Hindi naman pwedeng mangidnap kayo ng mangidnap pati palipad nyo sa kung saan yung taong Pilipino. Hindi po pwede yung ganun. Meron po tayong batas na kailangan nating sundin. Sila po dapat ang nagpapatupad ng batas. Hindi sila yung lumalabag sa batas mismo. And we do not go through the exercise of reading rights pagkatapos i-violate mo right there. Hindi pwede yun. Attorney, kamusta si Sir Pocis? Ay, it's okay. Medyo lang. Alam mo, siyempre, kasama mo, asawa mo yun, nag-aalala ka na siyempre concerned din siya doon sa how the wife would feel. No? Pero si General Pocis he's been through a lot all his life serving this country. May medal dyan Oo. Kung siya lang, yung sarili niya, kaya niyang i-handle yun. Pero siyempre, andyan yung asawa mo na nag-aalala sa'yo. Alam mo naman yung mga lalaki, lalo na pagka kayo, you think about yung how they're feeling para hindi naman sila. Ano lang po yung pahayag niya po dito sa inciting to sedition na pinakahanap po niya? Hindi namin mapaniwalaan itong inciting to sedition. Sana ibang kaso na lang ikinaso nila . Kasi, alam niyo, nagretiro yan sa serbisyo. More than 30 years na nagsilbi para sa bayan. Para manatili yung integridad ng ating bayan, para yung katahimikan at
katiwasayan ng buhay ng ating mga mamamayan ay mapanatili natin. Pagkatapos nag-retire ka at saka mo guguluhin ang taong bayan at saka ka mag-i-incite, alam niyo ba inciting to the sedition? Bubuskahin mo yung mga tao para magalit at na mag-alsa sa laban sa gobyerno. Eh meron ba naman sundalong gagawa ng ganon? Hindi. Kaya nga sinasabi namin, kami pinaliwanag na namin una pa lamang. Ang gusto naming mangyari, we respect, we obey, and we protect the Constitution. Palagi po kaming sang-ayon sa batas. Lahat ng ginagalaw namin, lahat ng ginagawa namin, ayaw po naming lumabag sa batas dahil meron naman tayong batas na pwedeng sundin. May patakaran na dapat na ginagalang natin. Eh pagkatapos, inciting to sedition. Eh, pag nabasa po ninyo yung complaint, 1+1 eh. Oh no, really. I mean, gusto niya ng kopya, bigyan namin kayo ng kopya. 1+1, hindi yung talagang pinilit lang eh. Hindi, tapos binigyan namin na nag-motion for reconsideration kami. Siguro, nung mag-file kami ng counter affidavit, may desisyon, may resolution yung fiscal's office. Nag-file kami, ganyan kakapal yung pinile namin. Ang dami namin sinabi, bakit hindi pwede yung inciting to sedition. After 2 days, nakapile na sa korte. May due process ba yan? Hindi pwedeng, sabi nga ni Atty. Topacio, you have weaponized the DOJ, you have weaponized the Philippine National Police against your citizen. Hindi po pwede yung ganon. Hindi po kami lumalaban sa gobyerno dahil gusto naming nilalabanan namin yung pinaglalaban namin yung karapatan nating lahat. Igalang ninyo. Wala na tayong constitution pagka ganyan, wala na tayong sinasamba. General, kung makasabad lang, sorry to interrupt Sige po. Isa pang puntos na gusto kong gawin, December 5 yung warrant, isi-serve nila holidays, itataon pa nila long holiday para hindi makapiyansa. Fortunately, our client was abroad, hindi siya naabutan. Can you imagine kung sinerve yan ng walang korte? Di natulog yung tao ng New Year sa kulungan. At palagay ko sinadya yan eh. Kasi December 5 yung warrant eh. Ba't isa-serve mo kung kailan walang korte at long holiday? I mean, hindi kami pinanganak kahapon. Alam na namin yan ha. Style mo bulok yan eh. Okay. Thank you, sir. Attorney, name nyo na lang po yung designation. I'm sorry? Name yung designation. I'm General Virgilio Garcia. Retired. Lawyer din. Lawyer din. Okay. Judge advocate po ako. Jago dati. General. Siyang abogado ng Jago. Hindi, Armed Forces. iba siya Jago. Si Larry Gadon, iba naman. Gago. Wala akong sinasabi ha. Ayan po ang pahayag ni Attorney Virgilio Garcia na siya pong tumatayong abogado ni General Pocis. Yun ho, maliwanag ho mga kababayan, kung binasahan po ng Miranda rights, ito pong si General Pocis. Kasi ganun po ang sistema. Na halimbawa, may aarestuhin at babasahan ka ng Miranda rights. May karapatan kang manahimik. At ang sinasabi, kung sino man, yung mga na pwede mong abogado, pipiliin, yun ho, ang gagawin. So, may karapatan ka. Pero agad na lumabag ho agad dito yung mga polis. Mga kababayan. Kaya't, ang dami ho ngayon ng mga retired general ang nag-aalburuto ho ngayon at nagpapahayag ng siyempre pagbatikos dito po sa sa naging hakbang po ng Marcos Jr. administration na agad na arestuhin. Ito pong si retired Major General Romeo Pocis. Retired Major General. Mahigit sa 30 taon na nagserbisyo sa bayan. Tapos ganito ginawa. Ang usapan nga mga kababayan, ang dami ho mga makakaliwa, di ba? Nalantaran po na nanawagan na mag-resign o pabagsakin ang administrasyon. Wala akong ginagawang kaso na inciting to sedition o rebellion. Pero dito sa retired general, agad na pinaresto at wala raw pong kalatuloy itong reklamo pero parang lumilitaw ho minaniobra at diyan po sa Department of Justice at agad na nakapagpalabas ho ng warrant. Ito, meron ho isang retired Major General isang retired General, Brigadier General Orlando De Leon ang nagsalita na rin. Nako, sinasabi niya, bawal na magreklamo. Nakaw lang ng nakaw. So ito po yung matapang na reaksyon
ni retired Brigadier General Orlando De Leon kaugnay ng pag-aresto kay Major General Pocis. At sa kanyang pahayag ay tahasang binatikos ni General De Leon ang umanib pagtatangka ng mga nasa kapangyarihan na patahimikin ang mga nagbubunyag at pumupuna sa katiwalian. At bawal na daw ang magreklamo, nakaw na lang ng nakaw. Mga PI, ng mga buhaya, kayo, mabuhay kabok. Yun ho ang binabanggit ho ni General De Leon. At para ho sa kanya, ang pag-aresto kay General Pocis, hindi lamang isang isyong legal, kundi isang babala sa mga kritiko ng pamahalaan na ang pagkasalita laban sa pandarambong sa kaban ng bayan ay maaaring mauwi sa pag-uusig. So yan po ang pahayag ng isa pang general. Nako, ang dami ho nitong mga nag-aalmahan, no? Mga kababayan, kasi ang dami rin naman na nawagan, di ba? At bumabatikos dito po sa Marcos Jr. Administration, wala po. Baliwala, pero isang retiradong general na talagang aktibo ho na bumabatikos na kung saan, di ba, may karapatan naman ho tayo na sa malayang pamamahayag, ayaw. Ito rin po ang pahayag ni dating Governor Chavit Singson na yung pagpapaaresto ho dito kay General Pocis, ito po isang tanda at parang senyales o hudyat babala sa publiko na lahat po ng mga kritiko maaring ganito po ang sapitin. So ito po ay isang uri ng pananakot ayon po kay Chavit Singson. Panoorin po natin itong pahayag ni Chavit Singson. Sir, at pailan din Ginagamit lang po ang mga pulis at taga-military para huliin who is against them. Kung sino man ang pumunta sa kanila, tinatakot nila, kinukulong. Kaya kinulong na, hinaresto si General Pocis dahil nagsasalita na against them. So lahat, gusto nilang bawalan lahat na magsalita. Sila lang ang tama. Ang gusto nila, ang pagdanakaw ng kaban ng bayan, sila ang nanghuhuli sa lahat. Ito lang example, dalawa, si Diskaya, nagsasabi ng totoo. Kinulong na. Si Saldico, importanteng witness yan, kinasuhan kagad. Kung mapatay yan, wala nang witness. Dapat kailangan natin si Saldico and Sara Diskaya para mag-witness sa lahat ng mga kaso. Yan po ang pahayag ni dating Governor Chavit Singson na kung saan talagang ngayon aktibo ho na bumabatikos laban po sa Marcos Jr. Administration at siya po ay talaga namang mukhang naghihikayat po na magkaroon po ng one-time, big-time na rally. At inaasahan daw ho talagang ito po ang sabi niya talagang maring ikabagsak daw po, no? O ikalumpo ng Marcos Jr. Administration. So abangan natin kung ano man magiging resulta nitong mga pagkilos nito at kung talaga magkakaroon ho ba ng malaking rally. Pero sa ngayon ay talagang parang ito hong pagkakaresto kay Major General Romeo Pocis ay maring ito po ang maging mitya. Na alam nyo, yung mga Pilipino, sanay na ho sa mga ganyan, hindi ho matatakutin. Kaya lang baka mas lalo itong magpainit sa damdamin, di ba? At magalit po sa administrasyon ni Pangulong Marcos Jr. na ngayon po ay talaga namang sadsad o bagsak po sa rating at yung kawalan po ng tiwala ng publiko. Kayo ho, mga kababayan, ano po masasabi nyo rito? Dito po sa pag-aresto kay retired Major General Romeo Pocis. Marami na po yung umaalma ng mga dating general at iba pa, yung mga nagnakaw po sa kaban ng bayan, malaya ho ngayon. At namumuhay sa marangya at gastos po yung nakaw na yaman. Sige, mag-comment na po kayo at magbigay ho kayo ng inyong damdamin dito po sa ating issue na pinag-uusapan. Sa mga bago lang po sa ating channel, subscribe na po kayo at huwag niyo hong kalimutan na i-like at i-share. Maraming salamat. Muli, ito po si Ka Eli. Magandang araw po sa ating lahat.